Oh, so ito, pakinggan naman natin itong mga itong tawag din itong tungkol sa yung history na lang ng mga revamp. Ha? O, tingnan muna natin yung history ng revamp bago natin pag-usapan yung mga ibang issues tungkol sa revamp, ha? O, sige, pasok. Balita sa cabinet revamp o yung malawakang pagbalasa ng Pangulo ng kanyang gabinete na madalas ginagawa kapag problemado ang isang administrasyon. Tingnan mo na lang ang nakaraang 4 na administrasyon sa nakaraang 25 taon. Sa kanilang lahat, si dating Pangulong Gloria Arroyo ang may pinakamarami at pinakamalawak na mga cabinet revamp. Una, dahil si GMA din ang pinakamatagal na nanungkulan sa kanilang 4. Umabot po siya ng 9 na taon. At pangalawa, ang kanyang administrasyon din ang tinamaan. Alam mo, ito ang difference between Bongbong Marcos and Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, kilala niya yung mga inilalagay niya. And Pangulong Duterte knows whether yung nilagay niya nagmalabis o hindi. Bibigyan ko kayo ng isang example. May inilagay yan sa Department of Agriculture, Kaliwete. Nung pagdating niya nung pagpasok ni Pangulong Duterte sa gobyerno, nilagay niya bilang cabinet secretary, isa sa mga makakaliwa. Isa sa mga makakaliwa. Opo, siya pinabayaan niya kasi nga, rally ng rally mga gago na yan eh. Kala mo sila nang may alam ng mga sistema sa gobyerno. O binigyan niya ng pagkakataon, sige, diyan ka sa Department of Agriculture, palaguin mo. Tangina, alam niyo kung ano nangyari? Kada may re-ray din na kampo ng mga komunista, teroristang NPA, yung mga sundalo, puta may mga nakikitang sako-sako na bigas ng NFA. Walang hiya na yan. Putang ina, sa Department of Agriculture, pucha yan, yung mga bigas pinapadala. Libre bigas yung mga NPA, hayop. Kaya ginawa nito ni Duterte, sinibak niya yun. Ganyan si Duterte, alam niya kung anong ginagawa mo, kung gago ka o hindi. Pag nilagay kita dyan, I expect you to perform. Pero hindi kita iiwanan. Alter ego kita eh. Lahat ng mga secretaries, alter ego yan ng presidente. Kung ano yung sinasabi niyan, yun ang posisyon ng presidente pagdating sa ahensya na yan. Ngayon, kung hindi nagpe-perform yan, putang ina, ibig sabihin, bobo, yung utos sa kanya, instruction sa kanya, netong presidente, alter ego nga eh. Kung bobo yan, di bobo din yung presidente. Ganon si Pangulong Duterte, alam niya kung sino yung mga nagpe-perform, sino yung hindi. Sisibaking ka talaga niya. Kahit sino ka pa. Kaya nga ang sabi niya may friendship ends when my duty to the people begins. Kahit kaibigan kita, if you are not performing, sorry ka. Sisibakin talaga kita. Yun ang kaibahan ni Bongbong Marcos kay Duterte. Si Marcos, walang bayag. If you ask him kung kamusta ang Department of Agriculture, sasabihin niyan, okay naman. Kumusta ang Department of Science and Technology? Okay naman. Laging ganun. Pero ngayon, pag tatanungin mo, putangin nang yan, kung kamusta, wala. Basta tanggalin sila lahat. Tanggalin daw lahat, hayop. Di ibig sabihin, ikaw naglagay sa mga yan, di ibig sabihin, tanga ka. Ng sunod-sunod na mga skandalo na nakaapekto sa kanyang popularity at performance ratings. Mula po sa Ocod Mutiny noong 2003, kung saan nagrebelde ang mga tropang Magdalo, hanggang sa 2004 elections kung saan mahigpit ang labanan nila ni Fernando Poe Jr. Ang unang cabinet revamp ni Arroyo, 2 buwan lamang matapos ang 2004 elections na yan. Si VP Noli De Castro, ginawang pinuno ng HUDCC, at si Mike Defensor naman ay nilagay sa DENR. Ang bagong Executive Secretary si Eduardo Ermita, sa DFA si Alberto Romulo, DepEd si Butch Abad, Justice naman si Raul Gonzales, Defense si Avelino Cruz. Ang pangalawang cabinet revamp ginawa matapos ang Hello Garci scandal, kung saan hiniling ni Pangulong Arroyo sa isang opisyal ng COMELEC na siguraduhin na meron siyang 1 milyong botong lamang sa 2004 elections. 10 miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo nagbitiw noong Hulyo 2005 dahil nga sa Hello Garci scandal, at hiniling... nagbitiw ng kusa. Dahil sa iskandalo, may mga delikadesa itong mga kupal na ito. Yung ngayon, may mga delikadesa pa. I serve at the pleasure of the President. Tapos,
nag-resign. Bukas, nandoon pa rin sila sa opisina. Anong tawag doon? Eh di joke time. Ang tawag doon, eh di budol. Tangina, lokohin nyo pa kami. Tara, bantayin mo. Bantayin mo yung mga malalaking pangalan. Yung mga malalaking pangalan, puta sila pa din yan. Oo, maniwala kayo sa hindi. Sila pa din yan. O, kita mo, tinanggal si Bersamin. Ay, hindi. Nag-resign si Bersamin. O, ano, tinanggap? Hindi. O, katulad dito, si Bobo Gadon. Hindi daw siya kasali. Eh, magkagalit sila ni Claire. Pareho kasi silang tanga. Bawal lang maraming tanga masyado sa gobyerno. Kailangan isa lang. Oh, gusto tanggalin ni Claire Castro si Gadon. Wala naman daw sin silbi, bobols daw eh. Oh, ano sabi ni Gadon? Di ako kasali. Sabi ni ni Claire, tanga, kasali ka. Oh, tanga na nga ako eh, tanga ka pa. Oh, dapat isa lang. Oh, kaya ayun, nag-courtesy resignation din si Gadon. Bukas, siya pa rin ba ang advisor for poverty alleviation? Oo, siya pa rin. Oh, so anong kwenta ng mga resignation na yan? Wala. Nila ang pagbibitiw ng Pangulo. Si Finance Secretary Cesar Purisima, Budget Secretary Emilia Bongkodin, Education Secretary Butchas Advisor Ging Deles. Bahagi po sila ng tinatawag kalaunan na Hayat 10. Pero sinubukan silang unahan ng Pangulong Arroyo. Nag-anunsyo si Arroyo ng malawakang cabinet revamp kasama yung mga nagbitiw na opisyal. Hindi nagtapos ang problema ni Arroyo dyan. Taong 2006, nagdeklara siya ng state of emergency dahil sa withdrawal support ng ilang elite military units. At noong 2007, Manila Pens. Wala nang ganyan eh. Wala nang ganyan ng mga militar ngayon. Yung mga alam nila yung nangyayari sa bayang Pilipinas, magwi-withdraw sila ng support sa presidenteng tanga. Wala nang ganyan ngayon. Yung mga general ngayon sa Armed Forces of the Philippines, putang ina. Puros mga bakla yan. Tingnan mo yung nakaraan. Mayroon rape. Yung dalawang sundalo, ni-rape daw sila ng general na bakla. Oo, mga supot na. Yung mga general natin ngayon, putang ina, yung mga breed ng matatapang na general, yung mga general na talagang sumusunod sa sa konstitusyon, wala na yun. Retired na yung mga general ngayon at saka yung mga papalit, putang ina, yung mga manika. Oo, mga manikin. Mga walang utak, mga walang puso, yung mga yan. Ang importante sa kanila, yung pension nila. Importante sa kanila, sweldo. Yan. Pero mahal ang mga mahal nila ang Pilipinas, hindi na. O wala nang ganoon na military katulad nito nila Kirubin na may withdraw, may support to this government. Putangin nang yan eh. Saan ka makakita ng ganyang presidente? Putangin nang yan, yung eleksyon dinadaya. O kita mo si Arroyo, nakalaya. Siege, nagrebelde muli ang mga rebeldeng sundalo na dati nang nakakulong. Enero 2009 naman, isa na namang cabinet revamp ang inanunsyo ng Malacanang pero hindi na ganun kalawak. Nang bumaba si Arroyo sa pwesto, nakuha niya ang pinakamababang satisfaction rating ng kahit sinong Pangulo. 7 sa bawat 10 Pilipino. Ang satisfaction rating ni Gloria negative 13. O, tayo na yan. Ang hindi natuwa sa kanyang panunungkulan. Si dating Pangulong Benigno Aquino naman, walang malawakang balasahan. Ang ginawa lamang niya ay i-reorganize ang gabinete sa 5 grupo, gaya po ng Good Governance and Anti-Corruption or Security, Justice and Peace. Si dating Pangulong Duterte naman, marami ang pinaltan sa kanyang gabinete pero hindi po sabay-sabay, pa isa-isa lamang. Kung meron mang isang grupo na tinanggal, ito po yung mga nominado sa kanyang gabinete ng National Democratic Front bilang bahagi po ng peace building initiatives nung unang bahagi ng kanya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pinagtatanggal niya yung mga NDF, National Democratic Front. Kasi nga gusto niya talagang mawala na yung politika. Kaya nga pinalibing din niya si Marcos Sr. Para sana move on na yung Pilipinas. Pero wala, hindi talaga obra. Ang Pilipinas talagang hindi uubra na hindi uubra na may mga ganyan-ganyan. O katulad nito, mga bossing yung kay ES Bersamin, katulad sinasabi ko sa inyo, 'di ba, nag-resign si Bersamin. Kahapon tuwan-tuwa pa tayo. Kita mo. Hindi pinayagan ng presidente. May mga pa-resign pa kayo nalalaman eh. Ang ina nyo tanggalin nyo kung sino yun. Tinanggal nyo na si Arnel Ignacio eh. Bakit hindi nyo tanggalin yung iba? Kasi nga, walang bayag. Tsaka hindi niya alam anong reason niya ba tatanggalin.
Wala siyang reason. Halimbawa, itong Department of Science and Technology, bakit siya kailangan palitan? Ano ang ginagawa ng DOST na rason kung bakit hindi nagpe-perform yung opisina mo? Hindi niya alam. O itong MMDA chairman, bakit mo papalitan? Anong ginagawa niyang rason bakit mababa ang trust rating mo? Hindi rin niya alam. Walang alam yan. Kaya nga pag tinanong mo yung gunggong na yan, wala talagang alam. O mamaya makikita nyo yung yung kanyang PCO, walang alam. O ito, nag-resign. Anong nangyari? First, I would like to announce that as far as I am concerned, the Executive Secretary, the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing. Hindi tinanggap yung resignation nito. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, joke time lang yan. Joke time lang. Si Boyeng hindi rin niya tatanggapin. Yung isang Rimulya sa DILG, hindi rin niya tatanggapin yan. Maniwala kayo. Ang tatanggapin lang yan ng mga resignation, yung mga nasa baba, yung mga hindi kilala. Pakinaman natin dun. Pero yung mga key positions, Department of Justice, DILG, diyan sa Department of Agriculture, DSWD, lahat yan key positions. Department of Tourism, yung may mga pera, PAGCOR, diba, amusement and gaming and amusement board, customs, yung mga yan, yan yung mga pinagkakakitaan nila dyan. Hindi tatanggalin yan. Style nyo bulok. Ayan buhay na patunay nag-resign na. Dapat irrevocable. Kung concern kayo talaga sa Pilipinas, lahat ng mga nag-resign na mga secretary, advisor, lahat dapat irrevocable resignation ang ginawa nyo. Hindi na pwedeng bawiin. Siyempre, tainan yan. Kayo magkakaibigan, kayo magkakasapakat. Ang problema nga ni Bongbong Marcos, bukod sa sarili niya, yung mga nakapaligid niya kung kayo yung mga nagkakamal dyan ng mga limpak-limpak, siyempre, hindi kayo tatanggalin yan. Kaya wag nyo nang lokohin ng taong bayan dahil yan. Dahil puros kabulastugan lang yung mga style yung bulok na mga yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang